Kahit na nagbuos ng napakalaking pagsisikap sa labanan, nabigo ang Russia na sakupin ang Pokrovsk kahit na talagang sinubukan nila. Sa halos buong panahon ng labanan sa Ukraine, ang mahalagang lungsod na ito ay naging pangunahing target ng Russia dahil sa estratehikong papel nito sa logistic para sa Ukraine at sa posisyon nito bilang mahalagang kuta sa Donetsk. Pero bawat pagsalakay ng Russia ay nauwi sa kabiguan. Noong ika-28 ng Agosto, nagpadala ang Russia ng isang armadong grupo patungo sa Pokrovsk, umaasang durugin ang mga depensa at sakupin ang lungsod. Pero iba ang plano ng Ukraine. Habang sumusulong ang mga tangke ng Russia, hintay sila ng mga puwersang Ukrainian sa isang nakamamatay na bitag. Ang High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS, ay ginawang abo ang mga tangkeng iyon at isa na namang pagtatangka ng Russia na sakupin ng Pokrovsk ang gumuho. Noong ika-1 ng Setyembre, iniulat ng United 24 na ang mga paratrooper ng Ukraine sa tulong ng isang mapangwasak na pag-atake ng HIMARS ay lubusang winasak ang isang armadong grupo ng Russia na nagtatangkang sumulong pa sa lugar ng Pokrov. Kahit na ang balita ay lumabas noong unang bahagi ng Setyembre, ang nakamamatay na bitag ng HIMARS ng Ukraine ay isinagawa noong ika-28 ng Agosto. Nagsimula ito nang makita ng mga miyembro ng Ivan Franko Group, isang unit ng rekonesansa ng ika-79 na Airborne Brigade ng Ukraine, ang isang mekanisadong grupo ng Russia na gumagala mga 9 kilometro sa likod ng linya ng labanan sa Pokrov. Malayo na ang narating ng mga tangke ng Russia nang hindi napapansin, pero natutunan nila agad na ang paglusot ng 9 kilometro sa likod ng linya ng kalaban ay walang halaga nang sila ay tuluyang pinasabog. Maingat na pinagmasdan at kinalkula ng Ivan Franko Group, natukoy nila na ang armadong grupo ay binubuo ng 7 sasakyan, kabilang ang ilang tangke at mga sasakyang pandigma ng infantry. Kasabay ng mga tangke at sasakyang pandigma ng infantry ay may mga 100 sundalo. Ang iba ay naglalakbay sa isang convoy sakay ng mga motorsiklo. Maaaring kakaiba ang pagpili ng ganitong sasakyan, pero ito ay isang taktika na lalong ginagamit ng Russia noong 2025. Ang mga motorsiklo ay nagbibigay ng bilis at liksi sa mga sundalong Ruso upang makaiwas sa mga unmanned aerial vehicle, drone ng Ukraine, o iyon ang lohika nila. Kung totoo ito ay nananatiling debatable. Bukod dito, ang mga sundalo sa motorsiklo ay isinasakripisyo ang proteksyon ng armor na inaalok ng mga tangke at mas mabigat na sasakyan. Kaya kung mahuli sila ng drone, halos siguradong patay na sila. Gayunpaman, natuklasan ng Ivan Franko Group ang mga motorsiklong ito, kasama ang mga tangke, sasakyang pandigma ng infantry at isang malaking puwersa na kayang magdulot ng malaking pinsala kung makakarating sa mga depensa ng Pokrovsk. Kailangang kumilos. Sa isang post sa Telegram, inihayag ng Ivan Franko Group ang tugon ng Ukraine sa natuklasang ito. Ang kuponan ng Ivan Franko sa pakikipagtulungan sa unit ng HIMARS ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa armadong grupo ng kalaban na pumigil sa kanila na makarating sa mga unang posisyon ng ika-79 na Airborne Brigade at lubusang winasak sila ayon sa pahayag ng grupo. Patuloy na susubukan ng kalaban ang mga human wave na pag-atake sa aming mga posisyon, anila. Pero nananatiling alerto at handa ang Ivan Franko Group na ipadala silang lahat sa kabilang buhay sa tulong ng mga drone mula sa komunidad ng Sternenko. Sa madaling salita, maaaring patuloy na subukan ng Russia na sakupin ang Pokrovsk pero magbabayad sila ng mahal sa bawat pagkakataon. Nagbigay pa ng karagdagang detalye ang United 24 tungkol sa kamakailang tagumpay ng Ukraine. Iniulat nila na nakatulong ang Ivan Franko Group na iugnay ang 2 pag-atake ng HIMARS na lubusang nagwasak sa grupo ng Russia. Ang unang pag-atake ay tumama sa grupo habang ito ay gumagalaw.
Napatunayan ang katumpakan ng HIMARS dito dahil ang kakayahan nitong tamaan ang mga gumagalaw na bagay ay nagdulot ng malaking kaguluhan at isang malakas na pagsabog na tumagos sa hanay ng mga Ruso. Pinahinto ng pag-ataking ito ang grupo na nagbigay daan sa mga operator ng drone ng Ivan Franko Group na maglunsad ng isang kuyog ng mga first-person view FPV drone upang salakayin ang mga natirang sundalo at sasakyan na hindi nawasak sa unang pag-atake ng HIMARS. Pagkatapos makumpleto ng mga drone ang kanilang misyon, naglunsad ang Ukraine ng pangalawang pag-atake ng HIMARS na lubusang winasak ang natira sa grupo na ilang minuto pa lang ang nakalipas ay tiwala sa kanilang malalim na pagsulong sa likod ng linya ng kalaban. Malamang na itatanggi ng Russia na nangyari ang pag-atake, na sasabihing gawa-gawa ng mga sundalong Ukrainian ang pagwasak sa isang buong armadong grupo. Pero tulad ng karaniwan sa digmaang ito kung saan palaging gumagamit ang Ukraine ng social media at sariling footage upang labanan ang disinformation ng Russia, may video evidence ng pag-atake. Kinumpirma ng video na iyon na ginawa nga ng Ukraine ang sinabi ng Ivan Franko Group. Inilatala sa YouTube ng Militani, ang halos 3 minutong clip ay kumukuha ng karamihan sa pagkakasunod-sunod ng pag-atake ng HIMARS. Ipinapakita nito ang unang footage ng armadong grupo ng Russia, malamang na nirecord ng isang reconnaissance drone ng Ivan Franko mula sa altitude kung saan walang sundalong Ruso ang makakakita sa surveillance ng Ukraine. Ilang segundo ang lumipas at nangyari na. Isang malaking pagsabog ang nagpadala ng alikabok at usok sa kalangitan habang tumama ang unang pag-atake ng HIMARS. 2 sasakyan na nasalo ng pagsabog ay nawala sa isang mataas na urap ng usok. Sinubukan ng natitirang mga sasakyan na tumakas na mabilis na umalis mula sa bungganga na iniwan ng HIMARS. Pagkatapos, lumipat ang footage sa mga imahe mula sa mga drone na inilunsad ng Ivan Franko upang wasakin ang mga nakaligtas. Isang FPV drone ang dumiretso sa isang sasakyan, direktang tumama dito na may isa pang reconnaissance drone na kumukuha ng pag-atake mula sa ibang anggulo upang ipakita ang epekto nito. Paulit-ulit ang prosesong ito ng ilang sandali. Lumilitaw ang mga sasakyan sa screen at ang mga FPV drone ay tumatama ng may katumpakan. Sa isang pag-atake, isang drone ang nakamit ng perpektong pagtama na ang target na sasakyan ay sumabog sa isang bola ng apoy na walang makakaligtas. Ang huling minuto ng video ay kumukuha ng pangalawang pag-atake ng HIMARS na niyanig ang lupa at winasak ang natira sa grupo. At iyon na. Walang pagkakataon ng mga sundalong Ruso. Sa sandaling makita sila ng Ukraine, tapos na. Iniulat ng Euromaidan Press ang huling bilang ng mapangwasak na pag-atake ng HIMARS ng Ukraine. Lahat ng sasakyan ay nawasak sa pananambang na may hindi bababa sa 50 sundalo sa 100 sundalo sa grupo ang napatay. Hindi malinaw kung ilan pa ang nasugatan o kung ilan ang nakaligtas sa mga missile at drone ng Ukraine. Binanggit din ng Euromaidan Press na ang grupong winasak ng Ukraine ay iniulat na muling na-i-deploy mula sa rehiyon ng Kursk ng Russia na nagpapaliwanag kung bakit lumitaw ang ganitong malaking unit sa isang lugar kung saan umaasa ang Russia sa mas maliliit na unit sa loob ng maraming buwan. Higit pa rito mamaya. Una, kailangang sagutin ang isang tanong. Bakit pinili ng Ukraine ang HIMARS para sa pag-atake sa armadong grupo ng Russia malapit sa Pokrovsk? Ang video ng pag-atake ay maaaring sapat upang makagawa ng konklusyon. Kapansin-pansin, ang pangalawang pag-atake ng HIMARS na nirecord ng isang reconnaissance drone ng Ukraine ay nagpapakita ng napakalaking kapangyarihan ng sandata. Ang malawak na blast radius ng pagsabog ay nagpapakita na ang HIMARS ay kayang wasakin ang maraming armadong sasakyan kung magkakasama ang mga ito. Pero ang sandatang gawa sa Amerika ay nararapat na suriin ng mas malapitan. Ginawa ng Lockheed Martin na ang carrier vehicle ay binuo ng BAE Systems, ang HIMARS ay isang mobile rocket artillery system na hindi kayang pantayan ng Russia.
Ang natatanging tampok nito ay ang kombinasyon ng firepower ng isang Multiple Launch Rocket System MLRS na may wheeled chassis na nagbibigay daan sa HIMARS na makagalaw sa anumang kinakailangang posisyon nang hindi dinidismantle ang sistema. Ang mga tripulante ng HIMARS ng Ukraine ay sumasakay lamang at nagmamaneho papunta sa firing range. Ayon sa Army Technology, ang HIMARS ay kayang magpaputok ng buong hanay ng mga munisyon ng US MLRS mula sa karaniwang mga rocket hanggang sa mga extended range missile na kayang tamaan ang mga target sa mas malalayong distansya. Ang HIMARS ay kayang maglunsad din ng mga long-range na ATACMS missile at extended-range guided MLRS munitions na ginagawa itong isa sa pinaka-versatile na sandata ng Ukraine. Idinagdag ng Army recognition na ang typical na HIMARS launcher ay kayang magdala ng hanggang 6 na US MLRS rocket o isang solong ATACMS missile depende sa pangangailangan ng Ukraine. Ang sistema ay pinapatakbo ng 3 tao na ang carrier vehicle ng HIMARS ay may armor upang protektahan laban sa small arms fire at artillery shrapnel. Gayunpaman, ang armor na ito ay hindi ang pangunahing depensa ng HIMARS. Ang bilis at kadaliang makagalaw ng sasakyan ang nagpapahirap dito sa Russia. Maaaring tamaan ng Ukraine ang mga target gamit ang HIMARS at mabilis na umatras mula sa launch site sa bilis na hanggang 85 kilometro bawat oras. Kahit na makita ng Russia ang launch point, huli na para maglunsad ng mga drone o magsagawa ng counter-attack. Nawala na ang HIMARS ng Ukraine. Ang sandata ay mayroon ding kahangahangang saklaw. Sa karaniwang MLRS rockets, ang HIMARS ay kayang tamaan ang mga target hanggang 45 kilometro ang layo. Ito ay umaabot sa 69 na kilometro sa extended range guided MLRS munitions. Kapag nagpapaputok ng ATACMS missile, maaari itong tamaan ang mga target hanggang 200 at 99 na kilometro ang layo. Tulad ng nabanggit, ito ay isang versatile na sandata. Mahalaga rin ito sa depensa ng Ukraine laban sa pagsalakay ng Russia halos mula sa simula. Noong Agosto 2022, iniulat ng BBC kung paano binago ng HIMARS ang digmaan para sa Ukraine. Ito ay kabilang sa mga unang sandatang kanlanranin na inihatid sa Ukraine bilang tulong militar na gumaganap ng mahalagang papel sa mga unang buwan ng labanan. Sa simula, ginamit ng Ukraine ang HIMARS upang tamaan ang mga nakapirming posisyon tulad ng mga command center kesa sa mga gumagalaw na puwersa ng Russia ayon kay Professor Phillips O'Brien, isang profesor ng Strategic Studies sa University ng St. Andrews. Inilunsad ito sa buong silangang prente ng Ukraine na tumatama sa mga depo ng munisyon mga 48 kilometro mula sa linya ng Russia, sinabi ni O'Brien sa BBC noong Agosto 2022. Gayunpaman, nagsimulang gamitin ng Ukraine ang potensyal ng HIMARS sa pamamagitan ng pagtama sa mga mobile na puwersa sa panahong iyon, aniya. Tulad ng nakita noong ika-28 ng Agosto, mahigit 3 taon na ang nakalipas na master na ng Ukraine ang pagtama sa mga tangke at armadong sasakyan na nagtatangkang lumabag sa kanilang mga depensa. Ilang buwan pagkatapos ng ulat ng BBC, pinuri ng Popular Mechanics ang HIMARS bilang isang game changer na nagsasabing nakatulong ito sa Ukraine na mabawi ang lupa laban sa tila walang katapusang daloy ng mga sundalo at armadong sasakyan ng Russia. Mabilis na naibalik ng Ukraine ang teritoryo sa tulong ng HIMARS noong 2022 ayon sa outlet na binanggit ang pagpapalaya sa mga pangunahing lungsod tulad ng Izium, Liman at Kupiansk bilang mga halimbawa.
Dahil ang mga sandatang ito ay kayang shoot and scoot na mabilis na gumagalaw mula sa kanilang posisyon pagkatapos magpaputok upang maiwasan ang counter-battery fire ng Russia, napakahirap nilang wasakin gamit ang artilyerya, iniulat ng Popular Mechanics noong panahong iyon. Halos 3 taon na ang lumipas at nananatiling mahalaga ang HIMARS tulad ng ipinakita ng pag-atake ng Ukraine noong ika-28 ng Agosto. Gayunpaman, ang malawak na fleet ng drone ng Ukraine ang humahawak na ngayon ng maraming trabaho na ginawa ng HIMARS sa unang taon ng digmaan, lalo na sa pagwasak sa mga tangke ng Russia. Kahit sa kamakailang pag-atake sa Pokrovsk, ang mga drone ng Ukraine ang nagdulot ng karamihan sa pinsala, na ang unang pag-atake ng HIMARS ay lumikha ng kaguluhan at ang pangalawa ay tinatapos ang armadong grupo. Gayunpaman, nananatiling mahalaga ang HIMARS noong 2025 tulad noong 2022. Ayon sa National Security Journal, ang mahusay na paggamit ng Ukraine sa sandata ay ginawa ang HIMARS na isang sistemang hinintay ng bawat bansa. Totoo ito, lalo na para sa mga bansang katabi ng Russia, Belarus o ng exclave ng Russia sa Kaliningrad, tulad ng mga estado ng Baltic at Poland. Nakikita ng Lithuania, Latvia at Estonia ang kakayahan ng HIMARS na tamaan ang malalim na lugar ng kalaban bilang mahalaga para sa pagpigil at pagkagambala sa anumang sumasalakay na puwersa, ayon sa journal. Ang mga konklusyong ito ay nagmula sa pag-obserba sa epektibong paggamit ng Ukraine ng HIMARS laban sa Russia sa loob ng mahigit 3 taon. Ang ika-28 ng Agosto ay isa pang halimbawa ng kakayahan nito. Kapag umaatake ang Russia gamit ang mga mekanisadong grupo, ang HIMARS ang perpektong sagot. Dinadala nito kami sa kung ano ang ipinapakita ng pinakabagong pag-atake ng Ukraine tungkol sa Russia at sa mga nabigong pagsisikap nito na sakupin ang Pokrovsk. Una, mas kaunti na ngayon ang mga tangke ng Russia upang makamit ang layuning iyon kung ipagpalagay na patuloy silang gumagamit ng mga mekanisadong pag-atake upang targetin ang lungsod ng Ukraine. Sa simula ng pagsalakay ni Putin, ang mga metal na monstro na ito ay itinuring na susi sa tagumpay ng Russia. Gayunpaman, ang HIMARS, mga drone at iba pang anti-tank na sandata ng Ukraine ay nagwasak sa fleet ng tangke ng Russia. Ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine, hanggang ika-2 ng Setyembre, nawala na sa Russia ang 11,156 na tangke. Iyon ay isang nakakagulat na bilang na katumbas ng humigit kumulang 3,100 tangke na nawasak taon-taon. Gumagamit pa rin ng mga tangke ang Russia pero sa mas maligit na bilang dahil nauubusan na ng reserba si Putin. Kung kailan mauubos ang mga reserba ng tangke ng Russia ay nananatiling pinagdebetehan, gayon din ang eksaktong mga bilang. Noong Marso, iniulat ng technology.org na ipinakita ng Open Source Intelligence Analysis na ang Russia ay may 7,512 tangke sa reserba noong simulan nito ang pagsalakay. Tandaan na ito ay tumutukoy sa mga reserba, hindi aktibong unit. Noong ulang bahagi ng 2025, bumaba na ito ng mahigit 50% sa 3,443 na ang karamihan sa natitirang mga tangke ay ang mga hindi gaanong may kakayahan sa inventaryo ng Russia. Ilang buwan pagkatapos, iniulat ng Novaya Gazeta na ang mga tangke ng Russia ay hindi na isang salik sa larangan ng digmaan. Binanggit din ng outlet ang 2BOR, isang Russian YouTube news analysis channel na nagsasabing 251 tangke lamang sa reserba ng Russia ang nasa mabuting kondisyon.
Karamihan sa iba ay alinman sa hindi magandang kalagayan, nangangailangan ng malaking pag-aayos o napakaluma na tanging para sa mga piyesa lamang sila kapakipakinabang. Kaya kahit libu-libong reserbang tangke ay hindi gaanong mahalaga kung karamihan ay hindi magagamit. Sa pagwasak ng Ukraine sa iilang tangke na inilulunsad ng Russia gamit ang HIMARS at mga drone, lumilitaw ang tanong, makatwiran pa ba para sa Russia na gumamit ng mga tangke? Malamang hindi. Noong Mayo, sinabi ng mamamahayag ng Business Insider na si Jake Epstein na hindi malaman ng militar ng Russia kung paano gamitin ang mga tangke upang matugunan ang mga kahilingan ni Putin. Ang kabiguan ng Russia na gumamit ng combined arms tactics kung saan ang mga pag-atake ng tangke ay bahagi ng koordinadong mga atake na may suporta mula sa iba pang mga unit ay mahalaga rito. Ang kakulangan ng air superiority ay nangangahulugan na hindi makakapagbigay daan ang Russia para sa kanilang mga tangke na humantong sa mga insidente tulad ng noong ika-28 ng Agosto. Si David Axe na sumulat para sa The Telegraph noong Oktubre ay nagsabi rin na ang mga FPV drone ng Ukraine ay lubusang nagbago sa diskarte ng Russia sa digmaan ng tangke. Ang mga tangke ay hindi pa lipas, sabi ni Axe, kahit hindi pa ngayon. Pero kailangang muling isipin ng Russia kung paano gamitin ang mga ito upang makamit ang mga resulta. Tapos na ang panahon ng mga tangkeng malayang gumagala sa larangan ng digmaan sa liwanag ng araw at mukhang hindi makapag-adapt ang Russia. Kaya hindi masyadong gumamit ng mga tangke ang Russia sa Pokrovsk na nagdadala sa atin pabalik sa isang puntong nabanggit kanina. Ang armadong grupo na winasak ng Ukraine ay mukhang bahagi ng isang redeployed na batalyon ng Kursk na ngayon ay nagtatangkang mag-opera sa Donetsk. Mukhang hindi nakuha ng batalyong ito ang memo na ang malalaking mekanisadong pag-atake na ginamit ng Russia sa mga unang taon ng digmaan ay hindi na mabisa sa Pokrovsk. Napilitan ang Russia na magpatibay ng bagong doktrina, tulad ng nabanggit ng Militany dahil sa malalaking pagkalugi at medyo kaunting tagumpay, nagbago ang taktika ng kalaban tungo sa pagpasok sa tinatawag na gray zones sa ilalim ng drone surveillance, pagkatapos ay pagtitipon ng mga puwersa para sa mga opensibong operasyon. Idinagdag ng Defense Blog noong ika-31 ng Agosto na kailangang magpatibay ang Russia ng bagong infantry doctrine dahil sa kakulangan ng tao at sa hindi epektibong mas malalaking pag-atake sa lahat sa mga drone, HIMARS at iba pang depensa ng Ukraine. Umaasa na ngayon ang Russia sa mga drone halos kasing dami ng Ukraine. Kasama sa pagbabagong ito ang paglipat sa mas maliliit na unit na ang mga grupo ng 30 o 60 sundalo ay lipas na. Pinalitan ng maliliit na koponan ng 2 o 4 na sundalo na kayang gumalaw ng paliim upang maiwasan ang mga pananambang ng Ukraine. Marahil ang ika-28 ng Agosto ay isang halimbawa ng pagbabalik ng Russia sa kanilang lumang diskarte. Isang pagtatangka na dalhin ang mga tangke at sasakyang pandigma ng infanteriya malapit sa Pokrovsk para sa isang mas malaking pag-atake. Kung gayon, ang pananambang ng HIMARS ng Ukraine ay lalong nagpapatibay na ang mga armadong grupo ay hindi na epektibo. Napakaraming countermeasures ang Ukraine na nangangahulugang bawat mekanisadong pag-atake ng Russia na may mabilis na nauubos na kagamitan ng Russia ay nauwi sa sakuna. Mahigit 50 sundalo ang napatay at isang buong mekanisadong grupo ang nawasak. Ang patunay nito, dinadala nito kami sa layunin ng Russia sa lahat ng ito. Ang Pokrovsk ay isa na ngayon sa pinakamahalagang lungsod ng Ukraine kung hindi man ang pinakamahalaga.
Sa loob ng maraming taon, itinulak ni Putin na sakupin ito, na ang tag-init ng 2025 ay minarkahan ang kanyang pinakamalaking pagsisikap na nagpapakilos ng 110,000 tropa para sa isang bagong opensiba. Gusto ni Putin ang Pokrovsk dahil sa kung ano ang kinakatawan nito. Para sa Ukraine, ito ay isang logistical lifeline, isang lungsod kung saan nagtatagpo ang mga kalsada at riles na nagbibigay daan sa Ukraine na mapanatili ang mga linya ng supply sa kanilang mga puwersa sa iba pang mga lugar at sa rehiyon ng Donbas sa kabuuan. Ang pagkakawala ng logistical hub na ito ay lubusang makakahadlang sa depensa ng Ukraine sa Donetsk na ninanais ni Putin. Ang pagiging malapit ng Pokrovsk, ilang kilometro lamang mula sa administratibong hangganan ng lalawigan ng Donetsk, ay nakatulong din. Ang pag-abot sa hangganang iyon ay magbibigay sa Russia ng lehitimong claim sa pagsakop sa Donetsk na nagbibigay kay Putin ng leverage upang hingin na isuko ng Ukraine ang lalawigan sa anumang hinintay na kasunduan sa kapayapaan. Pero may higit pa rito, kahit man lang mula sa perspektibo ng Russia. Binanggit ng Gazeta Express na maraming media outlet ng Russia ang nagsimulang tawagin ang Pokrovsk bilang gateway sa Donetsk na binibigyang diin ang estratehikong kahalagahan nito at ang simbolikong claim ng Russia na ang Donetsk ay at palaging magiging bahagi ng Russia. Ang pagsakop sa Pokrovsk ay magbibigay daan din sa Russia na tamaan ang mga lugar tulad ng Dnipropetrovsk sa kanlurang Ukraine at ang lungsod ng Chasiv Yar. Sa madaling salita, kailangan ni Putin ang Pokrovsk. Ipinakita lang ng Ukraine na hindi niya ito makukuha gamit ang mga armadong grupo. Kung ang ika-28 ng Agosto ay kumakatawan sa pagsubok ng Russia sa isang diskarteng alam nilang hindi epektibo o isang kaso ng maling direksyon ng mga sundalong Ruso na hindi alam ang kanilang misyon, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang resultado. 7 sasakyan ang nawasak, hindi bababa sa 50 sundalong Ruso ang napatay, at pinakamahalaga, nakatayo pa rin ang Pokrovsk. Ang katotohanan ito ay nagbibigay diin kung gaano kahindik-hindik ang kabiguan ng ambisyosong opensiba ng Russia sa tag-init. Kung ito man ay ang kabiguang nasakopin ang Donetsk o ang kumpletong pagbagsak ng mga puwersa sa Sumy, halos wala pang naa-achieve ang Russia habang dumaranas ng malalaking pagkalugi.